pag magganito ang gagawin namin, dapat mayroon pang araw. Mindanao is in the midst of an electric energy crisis as the island faces a power deficiency of about 350 megawatts. As a result, most of its provinces experience daily rotating brownouts ranging from an hour to 12 hours long. In response to the situation, some areas have resorted to alternative sources of electricity. In particular, some households in Barangay Begong in Zamboanga del Sur have turned to solar energy for their power needs. March, nag-instalar pa lang ng battery, tapos yung inverter at saka plangka. Naka-wire siya April 3. Umpisa na rin siya. Nag-umpisa na siya. Nung nag-start ang Kasama Ka on kanyang campaign on paano makatulong ang kababaihan dun sa mitigate ng climate change. At may opportunity na itong solar power project, renewable energy, pwedeng masama dun sa aming campaign for mitigation ng climate change. So, sa start, itong center muna yung i-energize. Tapos, baka later yung household. Pero, tinignan din namin, baka yung mga household na members ng organization, pwede ring i-energize kasi medyo malayo sila sa grid. Pag mayroon naman kaming ilaw, maka-overtime naman kami sa aming trabaho sa gabi. Gaya ng pagtrabaho ng banig, yun ang aming trabaho magabi. Ibang nila, neighbors, wala namang kuryente. So, hindi na kailangang bababa pa sa sentro ng Bigong, doon na sa kanila. Nag-charge din sila ng katulad ng charge doon sa baba. At least yung mga neighbors nila maka-maximize dun sa package. But while Mindanao has achieved 99% electrification on the barangay level, on the sitio level, the percentage is only 61%. So regardless of the energy crisis, many Mindanao households, especially in far-flung areas, are still without electricity. Naanada kay gikan sa akong pagkagamay, wala medyo ko ana. Kanang ilaw ra gyud ang suga. Lamparilya ra. Ako noon, kontento naman ko nga lamparilya kay ana pero ang akong bata na si Jomar mura siya nagpataod ang akong mga silingan, mura po siya kanang nadasig po siya nga hinatunta nga mas patauran unta ta galing kay. So yun, 10 households yung first na beneficiary nitong solar project aside from dito sa center. First batch, hindi namin alam kung merong second batch. Hopefully meron. Kasi sabi nung Filipino na kakilala natin sa Luxembourg na basta ayusin nyo lang yung implementation, baka may next. Pero hindi din namin alam kung yung next ba ay solar power project pa rin or ibang project na kailangan ng women.